Right, good morning mga kabakyard. So welcome po ulit dito sa ating munting backyard channel. So for today's video mga kabakyard ay may share po ako sa inyo. Hindi to masyado connected sa farming pero as a backyard farm na mini vlog ay malaking bagay po to sa akin. So i-share ko po ito sa inyo para kahit papano kung magustuhan nyo may idea na po kayo. Ayan. So, hindi na po ito unboxing kasi nabukasan ko na rin to and na-try ko na ng isang beses po. Pero ito po mga kabakyard ay ang pinaka, ayan. Ito po yung latest ng DJI na drone. Ayan mga kabakyard, meron tayo ditong tinatawag na DJI Neo. Ayan, napakaliit lang po ito mga kabakyard, very handy. Ayan, kung tamang-tama po ito sa mga aspiring vlogger. Kung hindi naman, kung mga hobbyist lang po kayo or yung mga gusto lang po na mag drone, saktong-sakto po to and pasok din po ito sa budget natin. And napaka-handy nga, tulad ng sabi ko, magaan lang siya, maliit, pwedeng dalhin kahit saan. Actually, pwede mo itong bulsa kung may medyo malaki-laki ang bulsa ng pantalon natin. Okay? So, ito po ang, kung mag-avail po kayo ng ganito, ito po yung kasama nila. Mayroon kang, of course, the drone itself, and then may battery, yan. Ito po yung battery pack niya. Kagandahan po dito mga kabakyard sa battery niya is pwede nyo na siyang gawing power bank. Ayan. Tatlong available na battery and then may socket po siya dito ng type C. Pwede mo itong gamitin ng power bank for emergency. Halimbawa nasa biyahe, naubusan ka sa cellphone mo, pwedeng gamitin yan. Okay? And then next po, ayan, may kasama siyang napakaganda mga kabakyard ng controller niya. Yan. Smooth talaga yung ano niya. Halatang high class po na controller. And dito sa taas, pwede nyo po ilagay, nabubuksan to, ilalagay dito yung cellphone. Kasi yung cellphone mo po, yun ang magiging pinaka-monitor ng drone mo. May connector na din po siya. Yan, available po dito. Pwede po yan pang iPhone. Yan. Yan. Or kung ang cellphone mo naman po ay Android, of course, pwede din po yan. Ayan, may Type-C din po na connector. So, napakaganda nito mga kabakyard. Hindi lang exclusive for iPhone, pwede para sa mga Android user dyan. Okay? Next ang, of course, dito kasama, mayroon po siyang mga manual. Yan. So basahin nyo na lang yan for safety purpose. And then may extra po yan na mga blade. Kung sakasakali man masira yung blade nyo, dalawa po yan. Ayan mga kabakyard, yan po ang included po pag bibili kayo nito. And then of course, ayan, another extra connector. Ayan, Android to Android connector. And then isa pang mas mahabang connector. Ayan. Yan po ang mga kasama niyan. So, anong kagandahan nito mga kabakyard kumpara sa mga naunang drone? Actually, pang ilang drone ko na ba to? Pang 5? Pang 6 yata. Ayan. Ang kagandahan nito mga kabakyard, sa lahat po ng nahawakan kong mga drone or nagamit ko, ito po yung pinaka magaan, pinakamaliit at pinaka convenient po dalhin or gamitin. Ang camera po nito mga kabakyard ay high-end na rin po, from 1080p up to 4K. May 1080p, may HD, may 4K po. So napakaganda, ang linaw po ng kuha nito. Promise. Ayan. So may gimbal din po yan. Ang gimbal po niyan, yung pinaka-stabilizer ng video niya ay napakaganda rin. Para kang kumukuha ng parang professional po yung kumuha. Ayan. Ganun po ka ganda ang
kuha ng camera niya. Okay, so marami po tong maliban po doon, marami pa po tong features na kasama. Kagandahan nito kahit wala pong hindi mo gamitin yung remote or wala kang cellphone na dala, mabilisan lang magagamit mo to mga kabakyard. So kasi meron po to dito, ayan. Yan. So ang kagandahan nito mga kabakyard, meron po ito ditong 6 na mode. Ayan. Ayan, nagsalita na. May 6 na mode to mga kabakyard. Kahit wala ka pong gamit na apps, mapapatakbo mo ito. Meron ditong follow mode. Yung follow mode po, pag sinet up mo po siya, tapos i-detect niya lang yung mukha mo, kusa na po itong lilipad at susundan ka. Saktong-sakto yan mga kabakyard kung vlogger ka po. Susundan ka kung anong ginagawa mo, saan ka pumunta. Kusa po yan susunod without using mga kabakyard ng controller niya or cellphone. And then meron din po itong drone yung tinatawag. May circle, rocket, spotlight, tsaka yung custom. So bali mayroon po ditong 6 na mode na hindi kailangan ng controller. Yun ang kagandahan nito. Kung mabilisang mayroon kang nakitang gustong i-vlog, i-on mo lang, click mo lang yung follow mode, kusa na po tong lilipad at susundan ka. So ang bilis, kumbaga no need na mag-set up ng maraming kung ano-ano, unlike sa mga naunang drone na ilinabas ng DJI. Yun po ang kagandahan nitong Neo na to. Kaya para dyan sa mga vlogger, aspiring vlogger, etc., ito po isa sa mga must-have ngayong 2025. Actually ngayong 2024 po to linabas, pero hindi pa ganun ka dami yung nag-a-avail. So more or less by 2025 talagang magiging available or magiging rampant na to sa market. Ayan mga kabakyard. So meron na rin po yung linagyan na to ng mata-mata. Extra na lang yan. Yan po ang itsura niya. So hindi ko po ito mapalipad ngayon dahil maulan, pero idudugtong ko na lang dito sa video yung actual na kuha niya para makita nyo kabakyard kung gaano po kaganda yung kuha ng camera niya. Okay? DJI Neo mga kabakyard. Napakaganda niya, promise. Actually, talagang nagustuhan ko to sa lahat ng mga drone. Isa to sa masasabi kong favorite. Favorite. Okay? Ayan. Kasi napakadali niya pong gamitin. Walang maraming kaek-ekan. Pero pwede nyo naman po siya. Mas marami po yung feature na magagamit nyo kung mayroon po siyang app, may cellphone at saka may controller. Mas advanced po na gamit. At saka ang kagandahan nito mga kabakyard, talagang kahit sa mga sulok-sulok na daanan, pasok na pasok po talaga siya. Kasi nga sa liit niya, kahit mabababa kaya siyang lumipad. Ito lang po ang medyo disadvantage dito. Kung beginner po kayo, extra ingat po kayo kung gagamit kayo nito kasi wala po siyang sensor. Yung mga nauna ko po kasing drone, nakaset po yun ng 1 meter sensor above ground para pag na-detect niyang nasa 1 meter na, kusa na po siyang titigil. Ito po ay masasabi kong medyo advanced na dapat kayo gumamit dahil wala pong sensor. Kahit isagad nyo po ito sa ground, tatakbo pa rin po ito dahil wala pong magi-stoppage sa kanya na sensor. Kaya medyo extra ingat lang po sa mga gagamit. Kaya advice ko lang mga kabakyard, dapat medyo advanced na po. Hindi naman ganun ka-advanced, pero at least sanay na kayo mag-control ng drone kung ito na ang gagamitin nyo. Kasi para hindi po masayang yung drone nyo, hindi makabangga, hindi mahulog sa tubig, or hindi ma-disgrasya. So dito nyo po yung kokontrolin kung gusto nyo yung mga magagandang kuha talaga na mga tight na yung daanan. Ayan, ito na po yung purpose ng controller natin.
or nung remote. Okay? So, yun lamang mga kabakyard. Dugtong ko na lang yung video para makita nyo. Okay? Kung gaano kaganda yung kuha niya. Alright, ayan mga kabakyard. So, ito po yung kuha nung sinasabi ko sa inyong follow mode. So, ang model po natin dyan is walang iba yung kung hindi yung aking anak. So, sinubukan po namin na ayan, pahabol po yung Neo sa kanya. Kung makikita nyo po is kung kahit saan po siya pumunta ay talagang susundan po siya nitong ating Neo. Ayan. And kung makikita nyo rin po is napakaganda po ng kuha po ng camera niya. So halos parang kuha rin po ng iPhone na mga cellphone. Okay? So next po dito ay ito na po yung may control na po or may remote control na po tayong gamit dyan. May apps and of course may cellphone para sa monitor po natin. Para makikita natin yung view or kung ano yung nakikita ng drone sa malayo. So ito po ay para na to kung matataas na masyado po yung kukunan nyo or malalayo na hindi na po yun kaya nung selfie yung follow mode. So kaya kailangan na po natin dyan ng remote control at saka cellphone. Okay? Ayan po.